Eto na, exciting part na. Tie-break match between Grandmaster Daniil Dubob at Grandmaster Praggnanandhaa dito po sa round 4 sa ginaganap na FIDE World Cup 2025. So ano pang hinihintay natin? 15 minutes plus 10 seconds increment po ang time control na ito. Dalawang laban, unahang maka 1.5 or more, move on sa round number 5. Pag nag 1-1, bababa yung time control ulit, tapos tie break na naman. Anyway, first game po, puti si Daniil Dubob. At nakita nyo yung ginawa niya sa mga naunang tie break match niya. Ito yung ginawa niya eh. D4, Knight F6, Knight F3, D5, na ulit yung standard, no? Pagka C4, nag-E6. Ngayon, pagka Knight C3, ang tinira kasi noon ni Prag ito. Binago niya, nag-8-6 lang siya. Pagka 8-6, kinapture ni Dubob, binawi, and then bishop to F4, nag-bishop to D6, pinalit, kinapture lang yan. Binawi, nag-E3. Pagka E3, nag-castling, queen to C2. Idea po niyan, pine-prevent ito eh. Pagka queen C2, nag-bishop G4, tumalon yung kabayo, na tinalon din sa Knight D7, and ito pong si Dubob, kinapture niya lang yung bishop, binawi po ng kabayo, at ito po ay equal. At si Dubob, na alam nyo naman, ang galawan, gusto niya talaga mas bumaba yung time control, nag-offer ng draw after bishop to E2. Overdraw lang, tabla lang. Guys, by the way, libre yan, pero pag kinapture man, baka makulong yung kabayo dyan. May ganun eh, no? Ngayon, babalik yan at medyo tabla po yun. Equal po yun. Okay? Eto ngayon. Sabi ni Prag, tinanggap ko yung tabla mo kasi puti ka. Pero ngayon, next game, puti ako. Aba, hindi ko itatabla. Puti naman po si Praggnanandhaa. Ang tinira niya po E4 eh. Sinagot ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Italian. Na sinagot po ni Dubob ng Knight to F6. Pagka Knight to F6, nag-D4 yan. Medyo nanupresa na, no? Ganun. Common kasi dyan eh. Depensa, D3, castling, pero D4 agad-agad. Sinusupresa niya si Dubob na, aba, hindi nga kinapture yung pawn eh. Sinimplihan siya ng Dubob. Nag-D6 lang. At pagka D6, to be honest, napangitan ako sa tiradang D6, sabi ko, ano yan? Hindi ba pwedeng capturein lang? Hindi po ito tinex ha. Pero ipakita ko lang. Pag tinex pala yan, magdi-D-takes lang. Eh di ba capture to? Knight takes lang. Eh delivery yung pawn, okay lang pala yan, sabayan lang. Magbibishop D6, tapos pagka-atras mo, kakapture lang po sa E4, tapos magkakasting equal. Yung pala yung plano ni Dubob. Aba, itatabla ko ulit ito. Punta tayo sa 10 minutes plus 10 seconds increment. Pero Praggnanandhaa, planado niya, nag-D5 po, alam niya na D5 ang best move. So, inatake yung kabayo, tumakbo lang po yan sa may B8, bumalik eh, no? Nag-Knight C3 develop, Bishop to E7, nag-A4. Matake sa queen side, no? Pagka A4, nag-A5, sumabay. At after A5, lamang daw po si Prag. Kasi when it comes to development, tatlo na siya eh. Eto, dalawa pa lang, tapos hindi pa aktibo. Medyo ipit yung mga pyesa. Ang tamang tira daw po dito, Bishop E3 lang. For some reason. Pero ang binigay po na tira ni Prag is nag-queen to E2. Na okay din naman, sinagot po yun ng C6. And then after C6, nag-H3 lang talaga. Napakakunat ni Prag. Tama yung tira ni Prag ha. Pine-prevent niya lang po yung pin para hindi makadevelop na knight lang po sa E6 ang tinira. Tamang develop lang sa Gedli na sinagot ng castling. Tapos nag-castling lang din. After castling, nag-rook to D1. Napakagandang tira. Number 1 engine move eh. Ang idea niya, buksan po yung D file. Kung sakali man, no? Kaso, nag-Queen C7 lang yan. After Queen C7, nag-Bishop to G5 develop. Medyo ibalik lang po natin, no? Lamang na daw po na malinaw, Bishop to E3 talaga. Hindi ko lang makitang mabuti bakit yan ang pinapatira. Hindi ko po makitang mabuti. Pero ang Bishop G5 kasi more active eh. No? Yun nga lang pagka Bishop G5 nakapag H3. Tapos pagka takes, ay, alam ko na kung bakit. Ayaw pong ipalabas ito kasi may Knight C5 pine-prevent. Pag nag-Knight C5 capture, nakita ko na. Kasi sa nangyari ngayon, after capture po doon, nag-Knight to D2, nakapag-Knight to C5, abay, nawala yung kalamangan ng puti.
Dahil lumakas yung kabayo, may pressure po, oh. Tapos hindi mapaalis, no? Dahil may pawn. Gumanda yung knight. Grabe. Ayun, no? Biglang naging equal kanila, clearly better. Anyway, pagka knight c5, umatras po yung bishop, na sinagot ng atras din ng bishop, no? Baka sakali later on, makaganon. Pero nag-knight to c5 yan, and then nag-bishop to d7. Ngayon, tinitingnan ko yan, eh. Habang naglalaro sila live, nanonood ako ng live, hindi lang ako nag-live stream. Sabi ko ba tayo to itira? Eh, napakaganda. Mali po, kasi may sacrifice po yan, eh. Kasi mabubuksan yung file. Ayun, no? Pwedeng capture lang, takes, tapos knight takes dito. Ayun, discovery kasi. Kaya ang ginawa po, nag-bishop d7, tamang develop lang. Sinagot po yan ng rook to b1 para mag-b4 na nag-rook to e8 lang. O rook to d8. Bakit kaya? No? Nag-rook d8. Kasi siguro pag nabuksan to, capture, rook takes, may knight dito, atake doon, atake dito. Kaya inatras na agad para dito tatakbo, hindi madadali, no? Pag nag-knight b6 later on. Anyway, nag-p4 lang nga, kinapture, takes, and then nag-rook a8, bumalik. Kuluhan ako. Inviting lang pala yun. Ano mangyayari pag nag-knight to b6 dito? Yun na nga yung ginawa. Rook to a7. Ay, yun lang. Tapos pipilahan. No, ano mo, weak pala ito. No? Parang in-invite niya lang yung b4. Kumari, ayoko na dyan, mag-b4 ka. Tapos bumalik din, eh. At yung approach na yun, ni Dubov, ay hindi masama according to Engine. Equal pa rin, eh. Anyway, nag-knight takes to d7 yan. Binawi po ng Reyna. And then, nag-queen to f3 na sinagot ng rook to a8 lang. Talagang naguguluhan ako sa plano ni Dubov. Well, una, akala ko pipilahan. Bumalik, eh. Ngayon, pagkabalik, ang nakikita kong plano, baka sakali later, dito naman gagalaw. O lilipat lang dito. Anyway, tingnan natin kung ano nangyari, ha. Nag-queen to f5. Umiwas lang. Tumira po ng queen to g4. Nag-king move lang. Tumira ng h4, agresibo. Nag-bishop to d8 lang. Aba, grabe. Dito pupunta yan. Nakikita ko yung plano, eh. Gaganito po siguro, gaganon. Anyway, tumira po yan ng h5. Nag-queen to e7 na nga. Nag-capture ng pawn, binawi of course, and then nag-bishop to b6 na sinagot na ng bishop to a5. At eto nang nangyayari. Lamang na si Idol Dubov. Hindi lang sa posisyon, pati sa oras. Hala! 3 minutes versus 2 minutes. Tumakbo yung Torre sa c4 para depensahan yung Yoka baby. Tinirahan lang ng rook to d8. Napakagandang tira niyan. Kasi later on, pag naitulak to, nako po, mahihirapan talaga yung puti. Lakas ng sentro. Tumira po yan ng queen to f3. Siguro suporta dyan sa d para po hindi po maitulak. Pero tinirahan lang ng king move ni Dubov. Namula. Balik po natin. Ano ba tang tira? f5 daw immediately. The reason is pagka-capture, tulak, tapos tulak na naman. Lakas talaga ng sentro. Pero kining movean muna, eh. Pagka-king move, nag-knight lang po sa may e2 umikot, sabay d5 lang. Ang nakakapagtaka sa d5 na yan, libre yan, eh. Libre yan, eh. Pagka-takes, kinapture, di ba? Libre, bakit hindi kinapture ngayon yan? Libre yan. Hindi po pwedeng tikman. Well, pwede, kaso pagka-takes mo, titirahan ka ng tulak. Persado ka queen f5, tapos kakapturein lang. Capture natin. Di ba okay na okay? Rook to d8. Ano gagawin mo? Saan pupunta yung Reyna? By the way, libre po ito, pero pag kinapture mo, boom, sa pool. Kaya balik tayo doon. Yung madidepensahan natin yung check, ayan dito. No, rook d1 pa rin. Tapos pagka-king move, queen h4 pa rin. Pagkaharang mo, queen takes to f2. Grabe na to. May threat doon. Naku, yung king hindi safe. May check pa dito. Aray ko po, masakit sa banks. Tagilidski ang mangyayari. Kaya balik po tayo doon. Hindi po tinix yan. Grabe si Dubov, no? Upon sacrifice, kita niya agad, eh. Kaya po nag-rook to g4 yan. Nasinagot na ng e4. Tumakbo yung Reyna sa f5. Nasinagot ng e3 lang. Ayan na, nagmamarcha na yung pawn ni Dubov. Kinapture yung d5. Nako! Si Dubov kalaban mo. Huwag kang kakain ng libreng pawn. Maniwala ka. Blunder yan. Ang tamang tira daw, f3. Pero dahil kinapture, binibigay na nga ni Dubov yan. Kinapture lang po yung f2, binawi po ng Reyna, of course, and then tinirahan lang ng simpleng bishop
to B6. Grabe. Kita ni Dubov yung mga ganyan kahit ang pressure, oh. Wala eh. Makapin, oh. Oh. May mga kain doon, may ganun eh. Diba? So, ang ginawa, nakita naman yan kaya naging H1. Pero sabi ni Dubov, this is it, pansit. Ako, Dubov. Ako, sacrifice pawn. Abay, hindi pa kontento. Ako, sacrifice pa, bishop. Pusang gala, brilliant sacrifice, Dubov. Pinakain lang po yung bishop with the threat sa queen. Ayan, oh. Ngayon, pag umiwas yung reyna mo, hindi mo tinakes yan, tatalo na ka pa rin, knight F2. Kaya nga po tinakes yan, eh. Ngayon, bakit pinakain yan, Dubov? Kasi may kain po doon sa may E2. Anong meron? Eh, nakahang yung kabayo, ah. Eh, nakahang din yung dalawang tore. Paano mo didepensa ng sabay? Hindi nga pwede ito, eh. Kasi may check, eh. O, diba? May check, boy, eh. Kaya nga, ang ginawa na lang niyan, nag-rook takes, kinapture, at ang ibig sabihin, quality up si Dubov. Grabe. Lamang pa sa oras. Tumira po ng king move, kinapture lang yung pawn. Tumira po ng push pawn, chumek, tumakbo, chumek, hindi pala chumek, umatake lang ng pawn, tumira ng ganon, kinapture lang. And this is already winning for the side of Dubov. Grabe. Gumanon, gustong matihin, chumek, tumakbo, de dumipensa ng mati konti. Gumanon, nag-rook lang. Gumanon, check nga naman, takbo, check ulit. Ganon, nag-queen to queen. Gumanon, dumipensa. Wala na. Simple na lang to eh. It's a matter of technique. Ayan, checking ka na dun, Tapos pag umangat ka, dito. Ayan, ang ginawa, nag-king move, pero nag-resign din. Alam niyo kung bakit siya nag-resign? Kasi, may simpleng tira, kahit po mag-check na lang. Ay, yung capture, takes, capture, capture. At dahil doon, laglag si Pragnanandha. Dubov, pumapatak yung style ni Dubov. Grabe si Dubov. Ay, nako po. Hindi ko po kayo ma-update masyado sa ibang bakbakan kasi naglalaro pa sila. Ginawa ko na agad yung video. Napakaaga. No? Pero ipakita ko po yung current situation. Ito po yung current situation sa round number 4. So, si Frederick Bain, tinalo si Sean Shargyan. Tapos si Arjun, tinalo si Peter Lecco. Daniel Dubov, tinalo nga si Pragnanandha. Tapos si, sino pa ba? Eto, Vincent Keimer, kasalukuyan naglalaro pa. So, nanalo po sa game 5 itong si Andrei Isipenko. Mas win si Vincent Keimer, naglalaro pa. Eto din, puro tabla nangyari. Anim na tabla. Si Weye, no? Okay. Si Pentalar Krishna, panalo kay Neil Grandelus. Eto si Sam Sebian. Naglalaro pa yung isa, pero nanalo po dyan game 1 si Sam. So, kailangan matabla na lang. Ang kailangan niya. Eto naman, MBL laglag. Tinalo siya ni Alexei Grebnev. Si Grebnev, tinalo niya si Daniel Kison round 1. Grabe, no? Grabe. Wonder Liang laglag din. Tinalo ni Sargisyan. At Lekwang Lem, hindi. Eto, Richard Dapur, nalaglag din. Nalungkot ako dito. Ayan po ang nangyari. Sindarov, nilaglag si Yu Yang Yi. And ayan po yung kabuuan, no? Yung iba naglalaro pa eh. Pero si Dubov ang nakakatuwa kasi idol natin yan eh. Gusto ko din si Prag, pero mas gusto ko si Dubov. Patuloy po tayong gagawa ng update dito po sa ginagalaw na FIDE World Cup 2025. Grabe si Dubov, no? Yung style niya pumapatak eh. Pumapatak, itatabla niya karamihan ng laro. Pabuti lang natin sa shorter time control, doon kita dadalihin. At dahil doon, move on na po siya sa round number 5. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Salamat sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.